Kahit ayon sa US na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya na huwag ituloy ng Iran ang banta nito laban sa Israel na malakihang gera Dahil sa pagpaslang kay Hamas leader Ismail Haniyeh, sa loob ng Iran. Inihahanda pa rin daw nila ang kanilang puwersa sakaling pumalpak ang diplomasya at sumiklab ang all-out war sa pagitan ng Israel at Iran. Dahil dito, nag-mobilize na ang US ng kanilang mga warships, aircraft carrier at mga special forces maging mga nuclear-powered submarine sa kapaligiran ng Red Sea upang anumang oras ay handa nilang ipatupad ang kanilang pangako na depensahan ng Israel sakaling lusubin ito ng Iran. Sa kabilang banda, ayon naman sa Israel, ay ibibigay nila sa Iran ang hagupit ng kanilang puwersa na 3 beses na mas malakas kaysa naranasan ito dati. Ang tanong, handa bang gumamit ng nuclear weapons ang Israel kapag tinuloy ng Iran at mga allies nito ang kanilang banta? Anong mga makabagong armas sa teknolohiya ang gagamitin ng Israel at US laban sa Iran? At bakit hindi kayang pabayaan ng US ang Israel? Gayong wala namang batas o treaty na nagsasaad na tungkulin nilang depensahan ang nasabing bansa. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Nag-deploy na nga ng kanilang strike group ang US military bilang paghahanda sa tumataas na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Yan ay dahil tila gigil na ang Iran at mga allies nito tulad ng Hezbollah, Houthis at Hamas na ipaghigante ang mga matataas na leader nito na pinaslang ng Israel na sina Ismail Haniyeh at Hezbollah commander Fuad Shukr. Sa katunayan, nagbabala na ang Hezbollah na hindi na nila hihintayin ng Iran at mauuna na ito sa kanilang pagsugod sa Israel ayon sa kanilang leader. At sa puntong ito ay target nilang maghasik ng lagim sa pusod mismo ng Israel sa mga malalaking syudad nito tulad ng Tel Aviv, kaya naka-red alert ang buong puwersa ngayon ng IDF. Ayon kay US Secretary of Defense Lloyd Austin, hindi pa rin nagbabago ang commitment ng Estados Unidos na ipagtanggol ang Israel laban sa Iran. Dahil dito ay agaran nilang pinadala ang nuclear-powered aircraft carrier na USS Abraham Lincoln mula sa Pacific Ocean papunta sa Middle East, partikular na sa Red Sea. At ang barko ay iniskortan pa ng 2 warships na USS Farragut at HMS Defender na mula sa Navy ng United Kingdom habang papunta ito sa Red Sea galing Pacific Ocean. Bahagi ang USS Lincoln sa tinatawag na Carrier Strike Group 3 ng US Navy. At sa grupong ito ay kabilang ang 4 na guided missile destroyer ships na pawang armado ng mga makabagong surface-to-surface at surface-to-air missiles na handang tumarget sa kalaban, mapa-air man o kalupaan. Bahagi rin ng Carrier Group Strike 3 ay 8 squadrons ng pambatong fighter jets ng Navy na F-35 Lightning. Isa itong uri ng stealth fighter na kilala sa kanyang history ng air superiority at matagumpay na strike missions, kaya ito ay kinatatakutan maging ng Iranian military. Sa katunayan, 2 hanggang 3 F-35 fighter jets na bili ng Israel sa US ang di umano'y ginamit nila upang tagumpay na pulbusin ang air defense system ng Iran matapos nitong magpakawala ng daan-daang drones at missiles papasok ng Israel. At ang pinagmamalaki nilang defense system na bili pa di umano nila mula sa Russia ay naabo ng hindi man lang nakapalag ang Iran. Patunay lamang sa kakayahan ng fighter jet na ito na tumarget ng kalaban maging sa loob man ng sarili nilang bansa. Bukod sa mga F-35s, ang Carrier Strike Group 3 na pinadala ng US ay kinabibilangan din ng ilang dosenang helicopters at 3 E-2 Grumman Hawkeye planes na siyang magsisilbing mata at tenga ng US Navy sa himpapawid sa pamamagitan ng pagbibigay ng live information tungkol sa bawat galaw ng kalaban. Idagdag mo pa ang dose-dosenang attack helicopters at personnel carriers tulad ng mga V-22 Osprey na maaaring magdala ng kanilang mga special forces tulad ng ilang teams ng Navy SEALs kahit anong uring panahon saan man sa loob ng teritoryo ng kalaban. Hindi pa tumigil ang US Navy sa kanilang paghahanda dahil pati ang USS Georgia na isang guided missile submarine ay naka-standby na rin sa Red Sea sakaling umusbong ang labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Dagdag pa ni Defense Secretary Austin, bukod sa paghahanda sa isang gera, umaasa rin ng US na ang pag-flex nila ng kanilang sandatahang lakas ay sapat na upang magdalawang isip ang Iran at mga allies nito na ituloy ang kanilang binabalak laban sa Israel. Dahil ayon sa kanya, ang prioridad pa rin ng US ay maiwasan ang kaguluhan sa pagitan ng 2 bansa. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpahatid ng mensahe ang Israel sa Iran na hindi sila mag-aalangang gumamit ng matinding puwersa na ayon sa kanila ay hindi pa nararanasan ng Iran dati kapag tinuloy nila ang balak nito.
Marami tuloy ang nakabuo ng haka-haka kung ang ibig bang sabihin ng Israel ay handa itong gumamit ng nuclear weapons laban sa Iran sa pagkakataong ito. Ayon sa mga estimates ng mga eksperto na matagal na nagmamatsyag sa sitwasyon ng Israel at mga kalaban nitong bansa, mayroong tinatayang 90 hanggang 400 nuclear warheads ang Israel at walang dudang may kakayahan itong i-deliver ang mga naturang warheads sa target na bansa sa pamamagitan ng kanilang mga makabagong eroplano, submarines at maging ang kanilang Jericho Intercontinental Range Ballistic Missiles. Bagamat hindi naman inaamin, ay hindi rin dinideny ng Israel ang pagkakaroon nila ng nuclear warheads. Ayon sa isang ulat ng armscontrol.org, isang respetadong organisasyon na nagmumonitor sa lahat ng bansang nagmamayari ng makapaminsalang armas na ito. Sa kabilang banda naman, bagamat paminsan-minsan ay nagpapasaring na ang Iran sa Israel sa posibleng paggamit ng nuclear weapons laban sa mga Hudyo, ayon sa masusing pag-imbestiga ng respetadong news outlet na The Independent, walang pagmamayaring nuclear weapons ang Iran bagamat ilang beses na nilang tinangkang gumawa dati. At may iilan rin silang mga nuclear facilities sa loob ng bansa na ayon sa pamunuan ng Iran ay para sa enerhiya lamang ng kanilang mga mamamayan. Matatandaang noong 2016 ay pumirma ang Iran sa Joint Comprehensive Plan of Action kasama ang US at ibang Western countries. Kasabay ang pangako na ititigil nito ang lahat ng kanilang ambisyong magkaroon ng nuclear weapons. Kapalit ang pagtanggal sa maraming sanctions laban sa Iran at maibalik ang aabot sa $100 billion na frozen funds. Subalit binawi ng Estados Unidos ang kasunduan noong 2018 sa nooy presidente na si Donald Trump nang malaman nitong patuloy pa rin ang pagdidevelop ng Iran ng mga ballistic missiles na maaaring kargahan ng nuclear warheads. Pati na rin ang pagpupondo nila sa mga proxy groups na naghahasik ng lagim laban sa Israel tulad ng Hamas, Hezbollah at Houthis. At simula noon ay nagalit na ang Iran at itinuloy ang pagdagdag nila ng pondo ng uranium na umabot na sa 60%. Kakaunti na lang upang umabot sa 90% volume para makagawa ng armas nuklear. Kaya bilang sagot, 5 nuclear scientists ng Iran ang inassassinate bagamat ayaw aminin ng US at Israel na sila ang may kagagawan. Dahil ano pang hindi tagumpay na makapag-develop ang Iran ng nuclear weapons hanggang ngayon. At least yan ang paniniwala ng karamihan. Pero tanging Iran lamang ang may tunay na kasagutan kung meron ba silang tinatagong nuclear missile sa loob ng bansa na hindi alam ng mundo. Ito marahil ang dahilan kaya patuloy pa rin ang pagbili ng Israel ng karagdagang armas mula sa US at nitong huli ay nadagdagan na naman sa halagang $20 billion na mga armas. Marami tuloy ang tumutuligsa sa US dahil alam di umano nito na ginagamit ang mga armas na sinusupply nila sa Israel sa pag-target sa mga inosenteng sibilyan sa Gaza. Kasama sa na-deliver ng US kamakailan lang ay ilang makabagong F-15 fighter jets na gawa ng Boeing, mga advanced medium-range air-to-air missiles, mga bala ng tangke at mortar, maging mga bagong tangke na kakailanganin ng IDF sakaling matuloy ang sinasabi ng Iran at mga proxy groups na susugod sila sa ere at sa kalupaan hanggang sa kaloob-looban ng Israel. Maraming mga bansa na ang nananawagan kay President Joe Biden na itigil na ang pag-deliver ng mga armas at gamit sa Israel. Ngunit matibay pa rin ang paninindigan ng US na ituloy ang kanilang arms deal sa nasabing bansa. Bilang patunay na maraming bansa na ang hindi suportado ang aksyon ng Israel laban sa mga Palestino sa Gaza, huminto na ang mga bansang Canada, Japan, Netherlands, Spain at Belgium sa pagbebenta ng armas dito. Ganon din ang iba pang bansa na nagsasabing ihihinto na nila ang pagbili ng armas mula sa Israel dahil sobra na ang karahasan na nagawa nito sa mga sibilyan sa Gaza kung saan aabot na sa tinatayang 31,000 na sibilyan ang binawian ng buhay sa gera doon. Ngunit bakit nga ba hindi kayang pabayaan ng US ang Israel? Gayon wala naman silang formal na defense treaty na nagsasaad na obligasyon ng US ang ipagtanggol ang Israel sa sinumang kalaban. Sa katunayan, bukod sa statement ni President Joe Biden na hindi nila tatalikuran ng Israel sa anumang pag-atake ng Iran, simula 1948 ay umaabot na sa mahigit $130 billion na military assistance ang naibigay ng US sa Israel. Dahilan upang ang mga militar nito ay maging isa sa pinakamalakas, hindi lamang sa Middle East kundi pati na rin sa buong mundo. Nag-ugat di umano ang full support ng US sa Israel sa kasagsagan ng Cold War nila kontra Russia. Nung panahong yon ay nakita ng dalawang bansa ang kahalagahan ng Middle East dahil sa sagana ito sa oil reserves at ang kahalagahan ng access sa Suez Canal upang magkaroon ng bentahe ang US laban sa Russia at ang Russia laban sa US. Subalit ang Middle East noon ay pinamumunuan ng mga leader na hindi masyadong pabor sa US
at tanging Israel lamang ang nakikita ng US bilang isang demokratikong bansa noon na maaaring maging kasangga nila sa Middle East upang mapalawig ang kanilang impluensya. Bukod pa riyan, ay hindi rin maitatanggi ang presensya ng maraming Hudyo ng mga politiko at mga negosyante sa Amerika na nakikita ang Israel bilang homeland ng kanilang lahi. Kaya mabilis na naipasa sa Kongreso at Senado noon ang pagbigay ng ayuda ng US upang lalong palakasin ng Israel. At hindi na sila tumigil simula noon. At sa pagdaan ng panahon, sa maraming giyera na pinagdaanan at pinanalunan ng Israel, kasama na rin ang paglakas ng impluensya ng Iran na sinasabing nagfi-finance ng mga proxy groups tulad ng Hamas, Hezbollah at mga Houthis. Mas naging unequivocal o sa Tagalog ay walang pag-aalinlangan ang paninindigan ng US na ipagtatanggol nila ang Israel sa anumang pagsalakay ng kalaban, lalo na mula sa Iran. Nakikita ng US ang pagiging dikit sa Israel na isang paraan upang masiguradong may kakampi sila sa Middle East sa anumang oras. Ito marahil ang dahilan na kahit sa kabila ng pakiusap ng ibang bansa na ihinto na ng US ang pagbibigay nila ng mga armas dahil sa walang habas na pambobomba ng Israel sa Gaza, ay tila nagkikibit-balikat lamang ito. At dahil nga sa mga armas na galing US, kumpiyansa si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na kaya nilang talunin ang Iranian forces na mag-isa. Ngunit ayon sa mga eksperto, technically, hindi talaga mag-isa ang Israel dahil andyan pa rin naman ang US na patuloy na magsusupply sa kanila ng makabagong armas at teknolohiya. Maging ang mga spy planes ng US ay patuloy pa rin magbibigay sa Israeli forces ng impormasyon at overall picture ng digmaan, kaya't marami ang hindi bilib sa pahayag na ito ni Netanyahu. Sa kabilang banda naman ay nangako ang Russia na susuportahan ito ang Iran sa kanilang balak na giyerahin ng Israel. Ang malaking problema ang kinakaharap ng Iran ay ang luma na nitong fleet ng mga fighter jets na siguradong walang panama sa makabagong Air Force ng Israel. Lalo na ngayong may parating pang 50 bagong F-15s ang Israeli Air Force mula Amerika. Kaya ayon sa isang reliable source ng US, nag-umpisa nang i-deliver ng Russia ang ipinagmamalaki nilang fighter jet na Su-35 at ang Mi-28 attack helicopter sa Iran. Ganon din ang di mabilang na missiles para sa pag-aayos ng Iranian defense system na sinira ng Israel kamakailan lamang. Bukod pa ito sa libu-libong stock ng drones at missiles na mayroon ng Iranian military sa kasalukuyan, na ayon sa kanila ay handa nila muling ipaulan sa Israel kapag natuloy ang gerang ito. Hindi rin nagkukulang ng kumpiyansa sa kanilang arsenal ang mga proxy groups ng Iran tulad ng Hezbollah at Houthis na kilalang meron ding libu-libong rockets na handa nilang gamitin anumang oras. Sa katunayan, nagbanta na ang Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah na handa silang sumugod sa Israel anumang oras kahit wala pa ang presensya ng Iran. Ang gigil na ito ay nag-ugat dahil sa pagpatay ng isa sa kanilang mataas na commander na si Fuad Shukr sa Beirut, Lebanon. Ngunit ayon sa mga eksperto sa krisis sa Middle East, taktika lamang ito upang guluhin ang Israel para itago ang nilulutong plano ng Iran na sabay-sabay silang sasalakay sa Israel sa pamamagitan ng pagpapaulan ng missiles at drones mula sa Lebanon, Syria, Yemen at Iran. Pagkatapos ay susundan nila ito ng pagsugod ng mga ground forces mula sa magkabilang panig ng border ng Israel. Kaya naman di umano ay masugid ang pagbabantay ng Israel ngayon sa tulong ng mga spy planes ng US na masusing nagbabantay ng kahit anong pagkilos ng puwersa sa mga naturang lugar na nakapaligid sa Israel. Bukod dito ay abala rin ng Israel sa paghahanda sa kanilang mga sibilyan. Kahit yung mga negosyo nila, kagaya ng mga factories ay kanila ring pinaghahanda at maging ang pag-iimbak ng tubig at langis ay kanila na ring inuumpisahan matapos ang pagkamatay ni Haniyeh 2 linggo na ang nakakaraan. Ngunit ayon sa mga independent news organizations na may nakalap na impormasyon sa loob ng Iran, sa kabila ng pagbabanta na ito ng Supreme Leader ng Iran, ay nag-aalangan itong sumugod sa Israel dahil sa posibilidad na makabanggaan nila ang US forces na nagpapakita ng kanilang puwersa sa pamamagitan ng mga barko na ipinapadala sa Red Sea mula Pacific Ocean. Maging ang bagong halal na presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian ay nagsabi na dapat maghinay-hinay sila sa mga banta ng giyera dahil malaki di umano ang mawawala sa panig ng Iran kapag ito ay nangyari. Marahil ay alam ng presidente na ang lalabas na talo sa isang malaking giyera ay ang Iran at mga mamamayan nito at mas lalong malulugmok ang ekonomiya ng bansa na naghihikahos na dahil sa maraming sanctions laban sa kanila na pinapatupad ng US at mga allies nito. Marami ang umaasa na ang bagong presidente ay magiging susi sa pag-unlad ng relasyon ng Iran sa mga Western countries, lalo na sa Amerika sa kanyang mas open-minded na pananaw. Bagamat mahirap itong gawin dahil ang Supreme Leader pa rin ng Iran ang may huling salita tungkol sa mga desisyong economic at political sa loob ng Iran.
Sa ngayon, nag-aabang pa rin ang buong mundo sa kung ano ang kalalabasan sa palitan ng banta ng Iran at Israel. Marami rin ang nakakahalata sa kawalan ng aksyon ng Iran at mga proxies nito. Kahit lumipas na ang 2 linggo matapos mapaslang si Haniyeh, napatunay lamang ito na magaling lamang sa banta ang Iran at wala sa gawa. Pero meron ding nagsasabing kaya natagalan ay dahil niluluto nito ang isang malakihang labanan na hindi pa natitikman ng Israel. Ano sa tingin nyo? Takot rin ba ang Iran sa Israel at US kaya wala pa rin itong hakbang na ginagawa hanggang ngayon? Magbigay lang ng inyong mga opinion sa comment section sa baba. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.